Eto sa mga batang 90s. Sa mga batang 90s katulad ko, meron lang akong gustong i-vlog na nakikinig ako ng mga kanta ng E-Heads anong Eraserheads, yung si Ellie, si Buddy, si Marcus, tsaka si Raymond. Si Raymond Marasigan, si Ellie Buendia, tsaka si Buddy Zamora, tsaka si yung isa pa. I forgot the other, but kasi yun yung active pa hanggang sa ngayon So, yun yung considered na Beatles of the Philippines, no? So, in 1995, meron silang nirelease. Nung 15 years old ako, high school, meron silang nirelease. Caterpillar. Yung album na kung saan kasama yung Huling El Bimbo. Yung Wag Mo Nang Itanong, yung Torpedo. At saka yung basta kung ano pa mang kanta yun, di ba? Yung mga kasama, Huling El Bimbo, Torpedo, Wag Mo Nang Itanong. Wag mo nang itanong sa akin, di ba? Yun yung mga kantang kasama. Pero underrated doon yung 4 Months Grave. Underrated yun kasi yun yung realistic na kanta. No, kung iisipin mo yung lyrics ng kanta, ganun na ganun. Maraming tao ang mahirap na gusto nilang mamatay na para silang bed of roses, naka-coat and tie, no, may magandang sapatos. Kung kailang patay ka na, yun lang. Sumasalamin yan sa buhay ng mga Pilipino, no? Yung unang kanta, parang hindi naman ako singer pero pagpasensyahan nyo na ako, ba? He goes to church every Sunday. He prayed for morning until night. Say, good Lord, why have you forsaken me? When everything I did I thought was right, and now my life's coming to an end. Yun na yung mga kanta na yun. Yun yung lyrics. Kung titignan nyo, pwede nyo naman i-Spotify Pangit yung boses hindi naman ako singer. So kinanta ko lang para doon sa mga nakaalala, yun na yun. Di ba? Nagdarasal sila, lahat inaasa sa Diyos. Pero yun nga sinasabi ni Vice Ganda, di ba? Maraming Pilipino ang sobrang sipag, pero kahit anong sipag, hindi umaasenso. Kasi they are being lured into bad business habits and bad investments. Napipilitan silang magbayad ng isang bagay na hindi naman nila kayang hulugan. Di ba? Kailangan isipin mo rin, although lahat ng tao mamamatay, pero dapat isipin muna nila, meron ba silang pambayad sa memorial plan? Paano kung ang budget niyan is para lang sa pang-araw-araw nila? At para lang sa puhunan ng kanilang maliit na negosyo or tindahan. Usually tindahan yan. So ano yun? Mapapaso yun, maglalaps yun, di ba? Maglalaps. So, pang naglaps yun, ano yun? Sayang, di ba? So, we cannot lure them into something na hindi nila kayang tustusan at hindi sila naniniwala. Kahit anong kumbinsi mo, narinig nila sa ibang tao, pero kung sa sistema nila is hindi sila naniniwala doon, don't force them. Kasi para kang Bombay para kang naniningil ng pangutang na hindi ka naman namimilit maningil, pero pang naglaps yun, parang kinonsensya mo pa sila. Diba? And then, yung isang part ng kanta is, wala nga, diba? Tarantado, diba? Kung yung una mabait, ito tarantado, pero gustong mamatay ng mayaman. Yung sinasabi na, all my life, I live in shame. So, yun lang. Sa paulit-ulit yun kasi realistic yun. It was written 1995. Pero yung meaning ng song deeply penetrates into 2026. Hanggang ngayon. 31 years later, parang yung kanta ayos pa rin. Ganun pa rin. Clearly explaining in just a simple music kung anong nangyayari sa Pilipinas. So, yun lang po.